So ayan, welcome na naman po sa isang video ng printer. Yan. Yan, bago tayo magsimula, shoutout muna po sa ating member channel. Kay SAJ Song Offering at Joey B. Yan. Salamat sa ating tatlong loyal na member channel. Yung L120 no, L121 sa ano lang ba siya pwedeng i-bypass sa Epson L110 no? Kasi ang Epson L121 o yung Epson L120 ay standard lang yung ano niya, yung sa driver niya makikita mo ang settings niya plain paper lang, wala siyang glossy o matte, tapos naka-high para gamitin sa photo no, para sa high quality na printing, maging sticker man yan o photo printing. So dun sa upload ko na nag-convert ako from sublimation to pigment, yung gamit na ink ay Hansol, pure Hansol siya, walang halong kuyi. Yung iba kasing mga user gumagamit ng hybrid na brand. So yung black ginagawa nilang kuyi, yung color ginagawa nilang Hansol. So dito papakita ko lang yung video na to na ginamit ko yung driver na Epson L130 sa Epson L121. Bali ang pinang bypass ko Epson L130. So ang haba kasi ng video, ikinat ko lang para mapanood ninyo ng mas maigsi no. So nandito yung video. Yan, so natapos na natin na lagyan ng Hansol ink yung printer. Then kasi 'di ba yung L120 basic yung driver niya, wala siyang matte at glossy. So ang ginagawa, binabypass sa L110. Pero ito sa akin ngayon, itatry kong mag-bypass sa L130. Yan, L310 natin susubukan. So i-download natin yung driver. Ayan. Then yung itsura ng L130 ganyan no. So single function din, parang almost same sa function no. So gagawin ko dito para ma-bypass, so check ko muna yung port setting ng L120. So yung port setting niya nasa USB 25 no dito. Kung sa inyo yan, pwedeng iba yung USB port no, hindi pare-parehas. Yan, kasi ang dami na rin na install dito sa computer ko, kaya ayan, nasa 25 na, ang dami na. Ayan no, 025. Ngayon punta tayo dun sa dinownload natin na driver ng L130. Yan, tapos install. Wag natin set as default, dami akong printer eh. Okay, so sa karaniwan L110 yung ginagamit no, pang bypass. So sa atin ngayon L130. So ilalagay natin USB connection. So manual na lang no, kasi wala naman talaga. Then hanapin natin yung port number 25. Okay. Yan. Yan, printer driver installation and port configuration were completed successfully. Yan, tingnan natin dito ngayon sa printers kung nandito yung Epson L1. Ayan, Epson 1. So punta tayo ng ba yun? L130.
Ito pala. L130. Printer properties. Ano yun? Printing preferences. So check tayo ulit isang nozzle check pa. Nozzle check. Ano? So L130 yung ginamit ko, no? Yan. Okay pa rin. Okay pa rin naman. So yan mga ka-printing, no. Magta-try tayo mag-print. Naka-bypass yung ating L120 sa L130 for testing, no. Dahil nga yung pigment medyo light siya, nag-a-adjust ako ng konti sa kulay, no. Yan, punta tayo sa printer properties, printing preferences, no. Punta tayo sa more option, custom, advanced, RGB 2.2. Yan, tapos punta tayo dito, so check natin yung slide bar. Gagawin natin, try natin ng 10, no. Ito gawin ko na lang 15. Ito gawin kong 10. Tapos yung brightness gawin kong negative 5. Yan. Okay. Yan. Para hindi ko na siya bago-baguhin yan uli, no, pag nagpi-print. So punta ako sa Easy Photo Print. Hanap ako ng picture na ating iti-test. Dami kasing file, no. Tayo ng yan. So hanap na lang tayo dito ng mas maganda kasi kung mukha ng tao, no. So ito na lang. Ito na lang. Yan. Tapos next. Then naka-bypass na siya sa L130, no. L130 hanapin ko dito, no. L130 series copy. Then A4 size. Then ito yung gusto kong set. Yan. So walang borderless sa L120, no. Image correct natin. Medyo light pa konti. Yan. So na siguro, no. Apply photos, close. Then mga ka-printing, no, L120 yung ating gamit. Yung POAP na 220, 240 ayaw ipid yan, no. I-try natin yung itong RC satin yung nilagay ko dito. Kaya lang sabi niya kasi nagali siya ng shark tip, no. Maaring dumulas yung dulo, no. So try na natin. Print na. Yan. Print na natin. Yan, hintayin na lang natin na matapos. Yan. So maganda kung may catch tray dito, no, para makaiwas din yung paggalaw pag sa dulo. Pagdating sa dulo, kasi yun yung nagiging cause ng nagre-rainbow yung mga dulo, kasi nga pag nag-alis ng shark teeth o kaya pizza roller, nagkakaroon ng side effect. Hindi niya na-handle yung media kasi hindi nilagyan ng tray itong L120, no, yung model niya.
Medyan ko na lang dito ng ano. Para may... Ah! Bad yun! Bad yun! Sige, nagbibideo ko eh. Huwag kayong muna maingay ah. Ayan, para may sumalo ng ano no. May sumalo na ang photo. So yung ink, Hansol ulit, Hansol oh. Hansol. Yan. Hansol ink, no, pagpasensyaan nyo na yung lugar ko, no, hindi kagandahan. Ayan. Parang maganda naman, no. So RC satin, no, RC satin yung gamit natin mga ka-printing. 260 GSM yung kanyang kapal, yung nakalagay dito sa packaging, no. Meron din tayong RC glossy ito, yung kulay yellow, yung RC satin kulay red, tapos may RC woven kulay blue. Ano, parang maganda naman yung kulay, no. Parang ang ganda ng kulay niyan. Nasira kasi kung isang cellphone ko. Parang ganda naman ng kulay. Ay, huwag lang mag-overheat tong ating huwag lang mag-overheat. So, sir, ito na oh. Sir Barry. Yan, ito na yung yan, dolo ko yung aking ano. Dolo ko yung aking cellphone. Yan, sobrang bagal na kasi. Sobrang bagal na ng cellphone ko. Yan, parang ang ganda naman ng kulay, no? Ayan. So, naka-Hansol pigment na, no? Ayan, nabawas na, sir. Bawas na yung ink. Ito, nagamit ko rin lahat yung cleaning solution. Pasensya na, sir, ginabi na ako eh. May tao kasi kanina, no? Ayan. So, ito yung L3210 kagabi, no? Kuyi pigment yan. Kuyi pigment. Hansol pigment. Parang walang greenish, ah. Yung kulay ng buhok, itim na itim. Problema lang kasi sa shark teeth, no? Pagka na, ano, tsaka yung pizza roller, no, pag natanggal yan, gumaganon yung photo pagdating sa dulo. Kaya yung print out mo dito nagre-rainbow. O kaya pag yung mga photo paper na medyo mumurahin, yung coated nya dumudulas yung roller. Kaya pagdating sa dulo, ganun din nangyayari. Gumagalaw yung photo, kumbaga hindi siya synchronize dun sa paggalaw ng head, kaya rainbow yung dulo.
So far ito hindi nag-rainbow. Ang ganda. So yan mga ka-printing, no? Ang ganda, oh. So Hansol pigment to, Hansol pigment mga ka-printing. Ito yung test ko nung video ko kagabi. Ito yung ngayon. Yan, ang ganda ng kulay. Yan, so mga ka-printing, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po dito sa Bentech. 12,000 subscriber na tayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.